Have a nice day everyone. Welcome back to my YouTube channel. Kung sakaling bago ka pa lang sa channel na to, do not forget to subscribe, like, and click the notification bell para updated kayo sa mga bagong videos natin. Alright guys, so medyo kalma na si Amihan, so dive muna tayo ngayon. So gear up muna tayo. Ayan, so moving to the spot na kami ni Bro Jake. Riyan nyo. Medyo maalon pero pwede na. So pagdating namin sa spot, ito po yung visibility. Medyo malinaw naman dito banda. So ayan, naghanda na tayo para sa ating pagsisid sa araw na to. At gamit natin dito ay ang ating RA 160 carbon railgun. So ayan mga lods. Ayan, next rubber na. So spirit dance from Gaga Orozco. After sa ating warm-up drop, bumaba tayo dito. So habang patuloy tayo sa ating pag free fall, mayroon tayong narinig na andar ng makina ng bangka. So anyways, bago pa naman tayo nag-drop, so medyo mataas pa ang breath hold natin. So hayaan na lang muna natin na lumagpas sa bangkang yan, no? So sa ganitong sitwasyon mga lods, huwag kayong magpanik. Makinig at makiramdam na mabuti. Tingnan sa taas kung saan sila pwedeng dumaan. Ang ginagawa ko dito, pag talagang medyo malapit sa akin ang bangka, ay tinataas ko ang aking pana. At least man lang makita ng operator na mayroong tao. Ayun, lumagpas na sa atin ang bangka. Mahina na ang andar ng makina. So patuloy tayo dito. Pero wala tayong nakitang isda. At muli tayong bubaba dito na area. At may nakita agad tayong isang magandang isda sa baba. Medyo malabo pero pwede pa rin kahit papano. So sinundan natin ito at ayan, isang magandang isda mga lods. Sapol. And this is my first fish of the day. Isang mangrove snapper. Sa aking pagpapatuloy, ilang drop din ako hanggang sa nakarating ako sa spot na to. At muli tayong bumaba. Habang tayo ay nasa baba, ay nakita tayong isang magandang isda at ito ay tinira na rin natin. Ayan po. Stone shot po yan mga lods. Isang mapulang isda.
Medyo mahal ito sa market lalo na kung buhay. So this is my second fish of the day. It's a coral trout. Sa amin sa Surigao, tinatawag namin itong baghak. Ang iba naman ay lapu-lapu. Sa aking pagpapatuloy, napunta ako sa spot na to at aking binabahan. Medyo tahimik. Mayroon namang maliliit na mga bitfish. At biglang may dumaan mula sa aking likuran, dalawang double line mackerels, kaya lang sumablay tayo sa tira na to mga lods. Ulit tayong bumaba at napansin natin na lalong lumalabo ang dagat sa ilalim, kaya napag-isip-isip ko na pupunta na lang sa bangka at lilipat ng ibang spot. So dito unload muna natin ang ating rubbers kasi magbiyahe pa tayo na ilang minuto. So safety protocol yan para sa paggamit ng pana. Kahit may safety mechanism pa ang ating spear gun, dapat pa rin natin yang gawin. Unload ang rubbers para sigurado na safe tayo sa ating mga ginagawa. So yan po ang ating dalawang huli sa spot na to, isang coral trout at isang mangrove snapper. Si Bro Jack naman, mayroon siya mga maliliit na unicorn fish. Nag-adjust pa si Bro Jack sa pag-dive kasi mayroon pa siyang ubo. Pero sabi niya, okay naman daw. Lumalabas na yung mga plema dahil sa pagsisit niya. Ay, grabe. May tinira nga ako na hindi natamaan. Dumaan lang dito sa ulo ko. Maliban na lamang kung ano, maure. Ay, maure talaga. Di ba nakuha bro? Ako na. Di ba nakuha? Angkor natin. Baba.
Ayan, sumabit ang aming anchor, kaya inaandaran muna ni project para matanggal. Tamaan yung ano, lanuhan. Dubulain, Mackerel. May pangulam na yan. Ribas. Tama ribas. Malinaw naman dito eh. At least basanay tayo muna sa Malabo, tapos dito sa Malinaw. Okay yan. Yan banda na area oh. Yan. Kaya ako natira na. Hindi ako makatira ng Lunartel. Matak ko lang pamalalim yung baka mayroon. Yan. Baybayin dito. Baybayin mo yan dyan area.
So dito na tayo sa second spot for today. Medyo malinaw ng konti. So first time ko pa sa area na to. So exploring muna ako. Sa ating pagbaba sa spot na to, may nakita tayong isang blue jellyfish. Napakalaking jellyfish po ito mga lods. Medyo mahaba ang kanyang mga sting. Or tinatawag din itong isang blue fire jellyfish. Ayon sa mga dalubhasa o eksperto, delikado pala ang jellyfish na to. Kung sakali mayroon kayong makita nito, huwag nyo nang galawin o huwag nyong hawakan. Dahil delikado pala ang jellyfish na to. So accordingly, the venom of the blue jellyfish is reported as being toxic. A sting from one of these can cause the following symptoms: intense pain, followed by sickness, diarrhea, back pain, stomach pain, chills, and fever. So ayan mga lods. So nagpapatuloy tayo pagkatapos nating madaanan yung blue jellyfish or blue fire jellyfish. At dito may nakita tayong isang magandang parrotfish. Sorry again parrotfish lovers, hindi naman to bawal titasin. Ayan, kumuha tayo ng isa lang. Pandagdag lang sa ating huli, isang parrotfish. Nakailang sisi din tayo at wala na rin tayong nahuli pang isda. Medyo nagutom na rin tayo dahil tanghali na. Kaya nag-decide na kami ni Project na umuwi. At ito lang po ang huli namin. Nakahuli siya ng dalawang Moray eel at isang parrotfish. So this is our total catch of the day. I have a mangrove snapper, coral trout, isang parrotfish na brown yan. At saka kay Project naman, dalawang Moray eel at isang blue o green na parrotfish. Mayroon din maliliit na mga surgeon fish. And that's all. Thank you for watching this video. Thank you so much. This is Silent Hunter Bugoy, 69. And please do not forget to subscribe to this Spearfishing channel.